Amen. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ikaw sa pahuba ko? Parang wala yata. Hello? Amen. Okay, before anything else, I would like to encourage you to bow down your heads and let's dwell in the presence of God right now. Heavenly Father, today we thank you for this day. Maraming salamat po, Diyos, sapagkat tinawag mo kaming muli, Panginoon, upang sumamba at maglingkod sa iyo sa dakong ito na iyong pinili. And Father, right now we come to you and we humble ourselves. Father, we come to your throne to receive your grace. Lord, we come to your throne because in your presence there is fullness of joy. Lord, marami pong salamat at ngayon pong hapong ito, dalangin po namin. Patuloy mo kaming samahan, patuloy mo kaming pangunahan sapagkat sa ganang amin, wala kaming magagawa. Maraming salamat sa iyong biyaya, maraming salamat sa iyong pagpapalat ngayong hapong ito. Salamat sa magiging kapahayagan ng iyong mga salita. Father, we thank you once again. In Jesus' wonderful name we pray. And everybody that believes, say amen. Amen. Palakpakan ho natin ng malakas ang Panginoon. Okay, so today I would like to share about enjoying life as God intends. Nagulat po ko kanina dun sa testimony, tapos doon sa mga nakakausap ko kanina, we're talking about happiness. Sa panahon po natin ngayon, kailangan po natin pag-usapan ng happiness. Bakit? Kasi something is robbing us of our happiness. God wants you to be happy. Gusto ng Diyos na maging masaya ka. Sabi mo nga sa katabi mo, gusto ng Diyos na maging masaya ka. Okay, parang nag-feedback ng konti pakinan. Okay, so today, let's focus ourselves in the presence of God at let tayo po ay maniwala na ang Diyos ay may gagawin po sa atin pong kalagitnaan. Amen. Amen. Praise God. So today I want to talk about, or I want to begin by talking about life. Your life as a Christian. Buhay mo bilang isang Kristiyano. Kasi alam niyo po, ang dami ko pong nakita mga Kristiyano ngayon na tila baga naliligaw ng landas, okay, nagtatanong, naghahanap ng kasagutan, at naghahanap sila ng bagay na makatutulong para maibsan yung hirap na kanilang pinagdadaanan. Whether we like it or not, all of us are suffering. And this suffering makes us unhappy. Itong suffering o paghihirap na pinagdaraanan natin ngayon, sa ayaw man natin sa gusto, lahat tayo nahihirapan. Ultimo yung mga mayayaman sa mga oras na ito nahihirapan. Hello? Maniniwala ba kayo kung sasabihin ko, kapatid, na yung mga mayayaman ngayon, nahihirapan din because of this pandemic? Nahihirapan din sila. Kaya dahil dito, nawawala yung kanilang happiness. At dahil gusto nilang maging masaya, hinahanap nila ang kasiyahan sa iba't ibang kapamaraanan. Yun nga lang, ang problema ay ito, yung happiness na nasusumpungan nila, nagiging pansamantala lang, o pansamantala lang. Bukas makalawa, wala na naman yung kasiyahan nila. Then, dahil nawawala yung kasiyahan na yon, sila po ay nagiging tila empty, nagiging hungkag. Malaki yung kakulangan ang nararamdaman nila sa kanilang mga buhay. Kanina na nga lang, sa totoo lang, let me be honest with you, kanina medyo inis na inis ako. Hindi ko nababanggitin sa inyo kung ano yung dahilan kung ba't ako nainis, pero inis na inis ako kanina na parang gusto kong manunto kanina. Oo, totoo yun. Nawala yung kasiyahan ko, biro nyo yung magandang ngiti ko, dahil gwapo ako, nawala. Hallelujah. Hello. Pero salamat sa Diyos, andyan si Kuya Mulong, andyan si Kuya Regan, andyan si Benji, andyan si Janice. Oh, sumaya na naman ako. Hallelujah. Hello. Tapos nakita ko po, dumating si Ate Araceli, si Ate Evelyn. Ayun na. Kompleto na uli. Amen. Praise God. So, we are looking to help us, or looking for some ways to help us relieve of our sufferings. Okay? At ito, madalas nating sinasabi, o madalas nating naririnig, sinasabi nila, ginawa na nila ang lahat, pero yung kanilang ginawa parang hindi pa sapat, parang hindi pa kompleto, kulang pa. Makasagot ba kayo ng amen? Sister Jennifer, right? Jennifer. The Lord says, Jennifer. Sister Jennifer, the Lord says, don't feel frustrated, don't feel empty, and don't feel, wag mo raw entertaining yung nararamdaman mo na parang ginawa mo ng lahat, but your best is good enough. Your best is not good enough. Sabi ng Panginoon,
He has called you. May tawag ang Diyos sa buhay mo. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, sa maniwalat ka at sa hindi, there will be a season that in spite of everything difficult, in spite of everything that is so difficult or things that makes you suffer, you will still find yourself happy. Hello, niwala ka Sister Jennifer? Nakikita ko na merong babaguhin ang Diyos sa sitwasyon ng buhay ninyo sa pamamagitan mo. Amen. Praise God. Hallelujah. Now, ito yung sinasabi nga ng maraming tao, they have done everything they can or everything they could, but it is not good enough. The pain is still there. Naroon pa rin yung sakit. Naroon pa rin yung sadness. They are not enjoying what they are supposed to enjoy. Hindi nila ma-enjoy. Hindi sila maging masaya dun sa mga bagay na dapat sana nagiging masaya sila. Nakaka-relate ba kayo? Praise God. So, the big question is this. Are you sick and tired because it's not working? Kumbaga parang pagod ka na ba at kumbaga parang frustrated ka ba kasi parang ginawa mo ng lahat pero hindi ka pa rin makapag-enjoy. Hindi ka pa rin maging masaya. I've seen so many people, maganda yung trabaho nila pero hindi masaya ang kanilang buhay. Kompleto sila sa kanilang mga tahanan, hindi nawawala ng pagkain yung kanilang mga hapagkainan, yung kanilang mga lamesa, and yet you will not see them happy. Hello? Para lang maging masaya, ano gagawin? Kailangan maglasing. Kailangan gumamit ng droga. Kailangan pang magpunta sa ibang lugar para lang maging masaya. Bakit kaya? It's simply because they are not enjoying the life that God intends. Hindi nila ini-enjoy yung buhay na gusto ng Diyos na i-enjoy nila. Okay? Ang tanong ay bakit? Alam niyo po, having a desire to enjoy life is not sinful. Wala hong masaya, wala hong masama, mga kapatid, na i-enjoy mo yung buhay mo at hindi kasalanan sa Diyos yun. Sabihin mo nga sa katabi mo, kapatid, gusto ng Diyos na mag-enjoy ka. Ayun. Alam niyo po, dati naisip ko, ang Diyos boring. Hello? Dati naisip ko talaga boring na maging Kristiyano. Alam niyo po, lumaki po ako sa isang religious background na akala ko ang pagiging Kristiyano ay pupunta ka lang sa bahay-sambahan at kailangan mong sumunod sa mga batas at alituntunin. And then, kailangan mong dumalo sa mga pagtitipon at sa iyong pagdalo sa pagtitipon, tatayo ka, uupo ka, luluhod ka, tatango ka na parang manok. Akala ko ganun dati ang buhay Kristiyano. Okay? So, pero hindi yun eh. Jesus represented God in a very awesome way. Let me say this again. Jesus represented God, the Father, in a very awesome way. Alam niyo po, kung titignan po natin yung mga gumanap na Jesus Christ sa iba't ibang pelikula na tungkol sa Panginoong Hesus, isa lamang po yung nakita ko halos na pare-pareho sila. At alam niyo po kung ano yun? The Jesus that they portrayed is a very sad-looking, so serious Jesus. Hello? Andiyan pa ho ba kayo? Yung Jesus po na pinortray nila doon sa nila mga pelikulang nilabasan, isang seryoso at malungkot na Jesus. Ganun nga ba talaga ang Panginoong Jesus? Hello? Ganun nga ba talaga niya ni-represent ang God the Father? I don't think so. I don't think so. Jesus is not killjoy. Hindi po KJ si Jesus. Sabi mo nga sa katabi mo, KJ ka ba? Hallelujah. Si Jesus hindi KJ. Okay. Alam niyo po, meron pong isa pong bagong actor po ng Jesus na talagang ang ganda ng kanyang pagkakaportray ng Jesus. Ang pangalan po ng actor na ito ay si Jonathan Rumi. Siya po isang Amerikano na merong Jewish blood at siya po yung nag-portray kay Jesus doon po sa TV series na pinamagatan pong The Chosen. Tingnan nyo po yun, pwede nyo i-download yung app sa Google App, okay, or sa Play Store kung iPhone ang gamit nyo, tapos tingnan nyo yung The Chosen.
Tapos, libre po yung season 1 from episodes 1 to episode 8 at makikita nyo ang ganda ng portrayal ni Jesus doon. Isipin mo, siya yung Jesus na ngumingiti. Siya yung Jesus na tumatawa. Siya yung Jesus na nakikipaglaro sa mga bata. Pero, isipin nyo, yung Jesus na nakikita natin, lalo na si Robert Powell, yung pinakasikat na actor na nag-portray ng role ni Jesus, masyadong seryoso, masyadong malungkot. Makita mo pa lang yung malungkot niya, makita mo pa lang yung mukha niya, malulungkot ka na. Ganun nga ba talaga? Now, let me say this. God wants us to enjoy. Hello? Gusto ng Diyos na maging masaya tayo. Amen. Ito, lagi ko nga sinasabi, kung miserable buhay mo, wag mo na ako idamay. Hello? Idadamay mo pa ako eh. Sabi kong gano'n. Kumbaga, lagi ko po sinasabi yun. Na ang dami kong nakitang mga tao na miserable na ang buhay nila, nang hahawa pa. Ang tanong ay, kalooban ba ng Diyos yun? Hindi kalooban ng Diyos yun. Siyempre may problema tayong daraanan sa atin pong buhay. Siyempre may problema tayong pagdaraanan sa lugar natin pong pinapasukan, sa lugar natin pinagtatrabahuan, maging sa loob ng ating tahanan. Pero sa kabila ng iyon, mga kapatid, gusto pa rin ng Diyos na maging masaya ka. Posible ba na tayo ay maging masaya kahit nasa kalagitnaan tayo ng ganung mga sitwasyon? Oo naman. Hello? Makakangiti ka pa rin, basta huwag kang ngingiti mag-isa. Delikado yun. Okay. Why is it that God wants us to enjoy? Bakit ba gusto ng Diyos na mag-enjoy ka? Isa lang ang sagot. Because our God is a happy God. Ulitin ko ang sagot ko. God is a happy God. Ang Diyos natin ay isang masiyahing Diyos. Di ba naalala nyo Psalms 16 verse 11? In the presence of God, there is fullness of joy. Kung maghahanap ka ng totoong kagalakan, kung maghahanap ka ng kagalakan na hindi mo masukat at hindi mo kayang ubusin, kapatid, sa Diyos mo lang makikita yan. Amen. Now, we need to change our opinion about God. Panahon na para magbago po tayo ng atin pong mga opinion o kaisipan tungkol sa Diyos. Okay? We need to see God the other way around. At kapag nangyari yun, we will be able to enjoy life. We will be able to enjoy everything that we have because God created everything enjoyable. Hello? May kausap pa ho ba ako? Alam niyo po ba yung word na good sa Hebrew language? It's the Hebrew word tov. T-O-V. Okay. Kung titignan po ninyo yon sa Hebrew alphabet, ito po ay meron pong meaning na someone that was nailed on the cross. Yung vav po roon is a picture of a tent peg o pako. Okay? At yung tav, letter T nila, it actually means double stick or a cross. So therefore, pag sinabing tov, to be nailed on the cross. Therefore, the Hebrew word tov is a picture of Jesus Christ on the cross. At yung word po na tov, literally, it speaks of something that is enjoyable and something that will make you happy or something that makes happy. So, ibig sabihin, kung pag-usapan po natin ang kabutihan ng Diyos o ang mga bagay na mabuti na ginawang ng Diyos, ito po ay tumutukoy sa mga bagay na sa tingin pa lang, magiging masaya ka na. Ganong kabuti ang Diyos. Amen? Now, tignan po natin sa Psalms 95 verses 1 to 3. Ang sabi po rito, O come, let us sing to the Lord. Let us make a joyful noise to the rock of our salvation. Kanta nun, ano? Okay, sabi ron, make a joyful noise to the rock of our salvation. Let us come into His presence with thanksgiving. Let us make a joyful noise to Him with songs of praise. For the Lord is a great God and a great King above all gods. Sa wikahong Tagalog, ganitong sinasabi, O magsiparito kayo, tayo'y magsiawit sa Panginoon. Tayo'y magkaingay na may kagalakan sa malaking bato ng ating kaligtasan. Ba,
magkaingay na may kagalakan. Verse 2, tayo'y magsiharap sa kanyang harapan ng may pasasalamat. Tayo'y magkaingay na may kagalakan sa kanya na may mga pag-aawitan. Verse 3, sapagkat ang Panginoon ay dakilang Diyos at dakilang hari sa lahat ng mga Diyos. May dalawang may phrase dito na 2 beses binanggit. Ano po 'yon? Make a joyful noise. Sabihin po natin, make a joyful noise. Make a joyful noise. Whenever we talk about making a joyful noise, we're talking about a moment of happiness. Hello? Sabihin mo nga sa katabi mo, moment of happiness. Ano yung moment of happiness? Moment of happiness, we're talking about a time, a season, na ikaw ay nagiging masaya. Na ikaw ay napupuno ng kagalakan. And you know what? This phrase, make a joyful noise, was mentioned 2 times. Alam niyo po, sa rule po ng hermeneutics, sa rule po ng biblical interpretation, kapag ang isang bagay sa Biblia o ang isang salita ay inulit ng higit sa isang beses, ito po ay may lubhang kahalagahan. Ikaw sa pahuba ko. So therefore, the phrase must be very important. Making a joyful noise or joyful noise is very important. Amen? No, why? Bakit? Bakit kailangan magkaingay tayo ng may kagalakan? Why is it that God wants us to make a joyful noise? Kasi ito pong rason. For the Lord is a great God and King. Ang Diyos ay dakilang Diyos, ang Panginoon ay dakilang Diyos at Hari. Now, ang kasunod na tanong, paano? How? Ang sabi po ng verse 2, it's by coming into the presence of God with thanksgiving by songs of praise. Amen? May kausap pa ho ba ako? Okay. Ang ganda niyan. Now, let's go to John chapter 10, verse 10. Ang ganda na sinabi ng Panginoon. Let me read the second part. Jesus said, I came that they may have life and have it abundantly. Ako ay naparito upang bigyan kayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Now, I want you to take note of the words life and abundant or abundantly. Sabi ni Jesus, I came that they may have life. Sabi ni Jesus, ako ay naparito upang sila'y bigyan ng buhay. Anong klaseng buhay? What kind of life? Okay? It is the life God wants you to have. Alam niyo po, sa Bible, meron 3 klase ng life. 3 klase ng buhay. Number 1, yung tinatawag po nating bios. Pag sinabi pong bios, we're talking about the life of the animals, the life of the plants, the life of the insects, everything around us. So yan po yung tinatawag na bios. Kaya nga po yung field of science na pinapag-aralan ng mga teacher, ang tawag roon ay biology. We're talking about the study of life or the study of living organism. Ikaw sa pahuba ko? Nagkakaintindihan? Okay. Then sumunod po yung word na psyche or psyche. Okay, so we're talking about what we call a life that is conscious. A life, okay, na sabihin na natin, alam niya kung ano yung nangyayari niya sa kapaligiran niya. Okay, dito po nanggaling yung word na psychology, sa word na psyche. We're talking about soulish life. Okay? And then, yung pangatlo, ito yung tinatawag na Zoe life. Yung Zoe life, ito po yung Greek word na ginagamit whenever the life that refers to God is mentioned. So pag sinabing, I have come to give them life, and Jesus was making those statements, so therefore, Jesus must be referring to a divine kind of life. Zoe, ang tawag po roon. Okay, we're talking about a life that comes from God. A life that pulsates from the tree of life. A life that is abundant. Amen? Amen. Hindi lang yung buhay na mapera. Akala kasi ng maraming tao, pag sinabing buhay na masagana, ay buhay na mapera. Hindi lang yun. May pera ka nga, may sakit ka naman. May pera ka nga, dami mo namang kaaway. May pera ka nga, ganito, ganyan, ganyan. Hindi yun ang measurement ng kasaganaan. Hindi pera. Okay? Now,
Uy, pumipiyok, nagbibinata na. Okay, so what does the word abundant means? Ano ba ibig sabihin po ng salitang abundant? Okay, tignan po natin sa ibang translation. Sa NLT translation, translate po ng mga translators yung binasa natin kaninang verse. Yan sabi ron, I came that they may have life and have it more abundantly. Sabi ni Jesus sa NLT version, my purpose is to give life in all its fullness. We're talking about a life in all its fullness. Yung buhay na kompleto, yung buhay na puno. Yung buhay, kumbaga sa sinasabi po ng isang lumang kanta ng mga Kristiyano, buhay na wala ka nang hahanap-hanapin pa. Makasagot ho ba kayo ng amen? We're talking about a complete kind of life. Sabi pa po sa isang translation, ang sabi ni Jesus, I came so they can have real and eternal life, more and better life than they ever dreamed of. Sinasabi ni Jesus dito yung life na gusto niyang ibigay sa atin, yung buhay na ni minsan hindi pa pumasok sa ating mga isipan. It is a kind of life that you really cannot imagine because of its perfection. Yun yung buhay na gustong ibigay ni Jesus sa'yo. At tanong, gusto mo ba yung buhay na yun? Sino makasabi ng amen? God wants to give you a life that is beyond your imagination. A life that is beyond your expectation. Amen? Now, meron akong isang one main point na gusto kong i-memorize ninyo. Okay. Merong isang key truth na gusto kong i-memorize ninyo ngayon. Ito po yon. When you enjoy God, you will enjoy life. Ulitin ko. When you enjoy God, you will enjoy life. Kapag ikaw ay naging masaya sa Diyos, at naging masaya ka dahil sa Diyos, magiging masaya ka rin sa buhay mo. Amen? Now, alam niyo po, some people believe that joy or enjoying and God are on the opposite sides. Ulitin ko, may mga tao na naniniwala na ang joy at ang Diyos ay nasa magkabilang panig. Hindi magkasama. Ang katwiran nila, kasi ang sabi daw ng Biblia, be holy, not be happy. What a lame reason, ano? What a lame excuse. Eh, sabi naman ng Biblia, be holy. Hindi naman sinabi ng Biblia, be happy. Uy, grabe naman. So, para sa kanila, God and enjoyment cannot be on the same sentence. Hello, may kusa pa ho ba ako? Sinasabi nila, kapag ikaw daw ay nasa Diyos, hindi ka pwede maging masaya. At hindi ka dapat magsaya. Dapat maging banal ka. Grabe naman. Okay. Saka ang enjoyment daw, from the world's point of view, should lead to emptiness and destruction. Yung enjoyment daw, o yung pagiging masaya, sa paningin ng mundo, ito daw ay kadalasan at madalas na humahantong sa kahungkagan at pagkawasak. Grabe, ano? Kasi katwiran nila, sabi ng Luke chapter 12, sabi niya, let's eat and be merry, for tomorrow we shall die. Grabe, ano? Okay. Para ganito, let me give you an illustration. Meron pong isang lalaki na tumalon sa ikadalawampung palapag ng isang gusali. Okay, at nung siya po dumaraan na at nandun na po siya sa 10th floor, bigla mo siyang tinanong, oh, kamusta ka na? Ano nangyayari sa'yo? Ang sinasabi naman niyan, I'm having fun! Masaya ako! Eh, pero mamamatay na siya, masaya pa. Okay. Now, makinig ko kayo. Enjoyment should be for God's children. Ulitin ko, enjoyment should be for God's children. Ang pagiging masaya ay dapat para sa anak ng Diyos. Mga anak ko ba kayo ng Diyos? Taas ang kamay ng mga anak ng Diyos dito. Pag isang kamay, pamangkin lang yan. Okay, praise God. Amen. Anak ka ng Diyos eh. Okay, so when we enjoy God, we can enjoy other things as well. Kapag naging masaya po tayo sa Diyos, magiging masaya din tayo sa ibang mga bagay. Okay. Bakit parang malungkot pa rin ang mga mukha ninyo? Pastor, paano mo nasabi malungkot ang mukha namin? Eh, kasi kita ko sa mga mata ninyo eh. Ang sabi nila,
the eye is the window of the soul. Hello? May kausap pa ho ba ako? Now, the big question is, what does it mean to enjoy God? Ano bang ibig sabihin na i-enjoy natin ang Diyos? Okay, familiar po ba kayo sa 37 verse 4 ng Book of Psalms? Ang sabi po roon, delight yourself also in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Amen. Delight. Ano ba ibig sabihin ng delight? Maging masaya. Okay? Sa ibang translation, ang sabi roon, seek your happiness in the Lord, and He will give you your heart's desire. Seek your happiness in the Lord. Now, what does it mean to enjoy life? To enjoy God? It means to be happy with the Lord. Maging masaya ka na kasama ang Panginoon. Si Lord ang gagawin mong kasiyahan. Siya ang magiging dahilan ng iyong kasiyahan. Now, ito magandang balita. When He is happy, kapag ang Diyos ay masaya, He's gonna make you happy. Hello? When God is happy, because we delight in Him, He's gonna make you happy. Di ba kapag ang magulang natuwa sa anak nila dahil pinapasaya sila ng mga anak nila, anong ginagawa ng magulang? Normal sa isang magulang na suklian ng pagmamahal, yung katuwaan na ibinibigay ng kanyang anak. And this is also true with God. Now, the big question is this. What do we normally enjoy? Ano ba yung mga bagay na madalas nating ini-enjoy dito sa lupa? Una, we enjoy food and drinks. Tama, mali? Ay, ako, pag nakainom ng kape, ang saya ko. Salamat sa Diyos, kanina pinagtimpla ko ni Kuya Regan ng kape. Hello, na-dineliver naman ni Kuya Benji. Grabe, ano? Iba yung taga-timpla, iba yung taga-deliver, ano? Okay, mabibili ako kay Kuya Regan kasi masarap siya magtimpla ng kape. Alam niyo po ba si Pastor Marlon? Ako po, simple lang ang kaligayahan ko, kape lang, masaya na ako. Okay? Kape lang, masaya na ako. Praise God. Now, ito sabi ni Jesus. Take note, we enjoy food and drinks, tama? Now, ito sabi ni Jesus, John 6:35, I am the bread of life. John chapter 4 verse 14, John chapter 7 verse 38 and 39, Jesus said, I am the living water. Anong ibig sabihin dito ni Jesus? Sabi ni Jesus, I am your food, I am your drink, enjoy me. Hello? Praise God. Take me, eat me every minute. Yun yung sinasabi ni Jesus. Not only on special occasions, never forget to eat. Never forget me. Bakit maraming Kristiyano ang hindi na nag-enjoy sa kanilang buhay bilang Kristiyano? Bakit? Kasi nakakalimutan si Jesus. Nakakalimutan mag-pray. Nakakalimutan magbasa ng banal na kasulatan. Nakakalimutan magsimba. O, anong resulta? Hindi na masaya. Nawawala yung kasiyahan niya. Hinahanap niya yung kasiyahan niya sa mga bagay na pansamantala lang. Anong resulta? Nawawala yung kasiyahan. Ganyan ba ang kalagayan mo ngayon, kapatid? Simple lang. Take delight in the bread and water of life. Enjoy mo si Jesus. Amen. Sabihin mo nga sa katabi mo, i-enjoy mo si Jesus. Yun. Praise God. O, hindi lang yon. Nag-enjoy tayo sa gifts and rewards. Tama? Pag binibigyan ka ng regalo, di ba, Jennifer? Pag nabibigyan ka ng regalo, binibigyan ka ng rose, masaya ka. Hello? Di ba? Binibigyan tayo ng regalo ng ating magulang, binibigyan tayo ng regalo ng ating mga kaibigan, o kaya binibigyan tayo ng reward dahil dun sa mga ginawa natin, ang saya eh. Di ba? Pero sabi ng Diyos kay Abraham sa Genesis 15 verse 1, after these things, the word of the Lord came to Abraham in a vision, saying, Fear not, Abram, I am your shield, and I am your exceeding great reward. Ang Diyos ang ating reward. Hello? God said to Abram, I am your portion, I am your reward, I am your inheritance, enjoy me. Amen? Kung may kayamanan ka man na dapat i-enjoy dito sa balat ng lupa, ang Diyos dapat yon. Makasagot ba kayo ng amen?
Okay, sabi ni Apostol Pablo, Colossians 3 verse 23 to 24. Ang sabi ni Apostol Pablo, whatever you do, do your work heartily as for the Lord rather than for men, knowing that from the Lord you will receive the reward of the inheritance. It is the Lord Christ whom you serve. Now, ito magandang balita. You will have a reward in due time. Therefore, God wants you to enjoy life. Makasagot ho ba kayo ng amen? Hello? Ikaw sa pa ho ba ako? Okay, kalabitin mo nga katabi mo. Sabihin mo, gising ka pa? Ayun. Okay. So, pangatlo, we enjoy love and generosity. Kapag nararamdaman natin yung pagmamahal at yung pagmamahal na yun ay pinapatunayan ng pagiging mapagbigay niya, masaya tayo. Ikaw sa pahuba ko. Ang sarap yata ng may nagmamahal sa atin. Buti pa kayo. Sana all. Sana all. Lagi ko naririnig yan. Usong-uso yun ngayon, yung word na sana all. Okay. Yung iba, pinalitan nila, ginawa na lang sana oil o China oil. Grabe, ano. Okay, let me give you an illustration. Meron daw po 2 bata na pumunta sa isang candy shop. Okay? And then, yung may-ari po ng candy shop, sinabi sa kanila, o sige, andito na kayo. Sabihin nyo lang sa akin kung ano yung candies na gusto nyo at ibibigay ko ito sa inyo. So, ginawa ng isang bata, tinuro niya lahat ng candy na gusto niya at ibinigay naman ng may-ari. Pero yung isa wais. Ang sabi ng isa, pwede ho ba kayo na lang tatay ko? Hallelujah. Okay, isipin niyo yun. So, mas matindi yung desire ng bata na yun. At kung pumayag yung lalaki na yun na may-ari ng candy shop, tiba-tiba sa doon. Isipin yun, siya yung may-ari ng candy shop at siya yung tatay mo. Okay. His generosity and His love, God's generosity is meant to be enjoyed. Ang Diyos mapagbigay. Hindi tumitigil ang Diyos sa kanyang pagbibigay. Kung ikaw kuripot, ang Diyos hindi. Hello, sabi mo nga sa katabi mo, kapatid, huwag kang kuripot. Ayun. Hindi kuripot ang Diyos. Okay, sabi po ng Bible, God loves you very much. Mahal na mahal ka ng Diyos. Sipin mo yon, mahal na mahal ka ng Diyos. At ito pa magandang balita, God gave you everything you need. God already gave you everything you need. Ito nga sabi ng Romans 8:32, sabi ni Apostol Pablo, He who did not withhold or spare even His own Son, but gave Him up for us all, will He not also with Him freely and graciously give us all other things? Kung ibinigay nga ng Diyos yung kanyang anak, hindi niya ipinagkait ang kanyang nag-iisang anak, sa palagay mo ba pagkakaitan ka ng Diyos ng ibang mga bagay? Hindi. Hello? Ang Diyos nagbibigay. Sabihin mo nga sa katabi mo, nagbibigay ang Diyos. Tanggapin mo. Anuman ang ibibigay niya sa iyo. Ayun. Praise God. Hallelujah. If God can give you the life of His Son, don't you think God cannot give you your needs? Grabe ano? Grabe. Sinabi nga minsan ng Panginoon sa Matthew 7 verse 11, sabi ng Panginoon, kayong mga tao, kung marunong kayong magbigay ng regalo sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit na ibigay sa inyo ang lahat ng mabuti kung kayo ay hihingi sa Kanya? God never stops giving. And, ito pang magandang truth, no one can outgive God. Walang makalalampas sa pagiging mapagbigay sa Diyos. Aba, pag-uusapan yan. Praise God. O, tingnan natin, sabi ng James, chapter 1 verse 17. Whatever good and perfect is a gift coming down to us from heaven, from God our Father, who created all the lights in the heavens. He never changes or casts
as shifting shadow. Ano man daw yung bagay na mabuti at ganap ay regalo na nanggagaling sa Diyos at Ama na nasa langit. Lahat ng bagay na mabuti sa Diyos nang galing. May kausap pa ho ba ako? Isipin nyo sa Amplified Version, sabi po ni James, every good gift and every perfect, free, large, full gift is from above. It comes down from the Father of all that gives light and the shining of whom there is no variation. Ang Diyos hindi nagbabago. Amen? O, sabi po ni Propeta Isaiah, okay, sa Isaiah chapter 61 verses 10 and 11. Okay, ang sabi, verse 10, He said, I will greatly rejoice in the Lord, my soul shall be joyful in my God. Bakit kaya sinabi ito ni Prophet Isaiah? For He has clothed me with the garments of salvation and has covered me with the robe of righteousness. Ganun kabuti ang Diyos. Hello, dinaramitan ka ng Diyos ng damit ng kaligtasan. At ikaw ay tinatakpan niya ng robe of righteousness. Sipin mo yung kapatid. God saved you and made you righteous. May kausap pa ho ba ako? Ikaw na meron ng relasyon sa Panginoong Hesus. Ligtas ka na. At hindi ka lamang naligtas. Ang sabi ng Bible, He made you righteous.